Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Milo the Explorer, at ang kanyang tanong ay kung ano ng update sa mga procurement ng mga multi-fighter gaya ng Saab Gripen, F-16 at ang Tihas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Wala pang malinaw kung kailan makabili ng mga multi-fighter ang Pilipinas at kung anong uri ng multi-fighter ang kukunin. At hanggang wala pang kontrata na napipirmahan sa pagitan ng Pilipinas at ang mga defense supplier na siyang nag-o-offer ng mga multi-fighter, wala pang katiyakan kung kailan magkaroon ng multi-fighter ang Philippine Air Force. Isipin nyo na lang, dekada 90 pa, nagpaplano na ang Philippine Air Force na magkaroon ng multi-fighter. Subalit maraming nagsasabi na malapit na daw magdesisyon ang Pilipinas na bibili ng multi-fighter at ang JAS Gripen or JAS 39 Gripen ang kukunin. At ang kukunin daw ng Pilipinas ay mga 12 to 14 units ng mga JAS Gripen multi-fighter. At ayon naman sa bagong revised Horizon 3 na inoprobahan ni President Bongbong Marcos, hindi daw kasama sa listahan o wish list ang mga multi-fighter. Pero ayon naman kay Department of National Defense spokesperson Arsenio Andulong na kanyang inaasahan na mapipirmahan na ang purchase agreement para sa Saab Gripen sa susunod na buwan sa pagitan ng Pilipinas at Sweden. At kung matutuloy ito, maasahan natin na ang delivery sa JAS Gripen para sa Philippine Air Force ay maganap sa taong 2027 at ang final 14 unit ng JAS Gripen ay may deliver sa taong 2028. At kawawa naman itong mga opisyal ng Swedish government, pabalik-balik na lang sa Pilipinas at niligawan ng mga government official ng Pilipinas at aalukin ang kanilang JAS Gripen multi-fighter. At sa katunayan nga noong nakaraang buwan ay nagpipirmahan na ng Memorandum of Agreement ang Sweden at ang Pilipinas para sa pagtulong ng Sweden sa modernisasyon effort ng Armed Forces of the Philippines. At atat na atat ang Sweden na makabinta ng kanilang Saab JAS Gripen dahil mahigit pala sa 10 taon ay hindi pa nakabinta ang Sweden ng kanilang JAS Gripen. Karamihan kasi ng mga bansa sa mundo ay US-made jet fighter ang kanilang binili. Mabuti na lang bumili ang Thailand ng 12 units ng JAS Gripen, kaya nakabinta rin kahit papaano. Pero ang totoo niyan, ang gusto talagang bibilhin ng Thailand ay ang mga F-35 fighter jet ng US, kaso na-reject ito. Kaya JAS Gripen na lang ang kanilang binili. At may mga ilan ding mga ranking official ng Philippine Air Force at kanilang binisita ang growth facilities para titingnan ang mga aircraft gaya ng JAS Gripen. Naganap ito mga ilang buwan ang nakalipas bago mapipirmahan ang Memorandum of Agreement. At yung naganap na pirmahan between Philippines and Sweden noong nakaraang linggo, May 17, isa lang itong agreement sa pagsuporta ng Sweden sa Pilipinas sa plano ng Pilipinas sa pagkuha ng mga multi-role fighter. Hindi pa ito kontrata na maumpisahan na ang project na ito. Kaya marami ng mga agreements ang napipirmahan pero hanggang agreement lang. Pero ang totoo niyan, wala talagang pira o pundo ang Pilipinas para pambili ng mga multi-role fighter o panggastos ng mga multi-role fighter acquisition project. Kasi kung may sapat na pundo pa ang Pilipinas, dapat noon pa ito nabili. Isipin nyo na lang, 1990s pa, nagpaplano na ang Philippine Air Force na magkaroon ng multi-role fighter. Asahan nyo sa susunod na buwan, magpipirmahan na naman ang mga opisyal ng Sweden at Pilipinas at sumakit na ang kamay ng mga Swedish opisyal sa kapipirma hanggang pirma lang, hanggang maubos na lahat ng mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil aagawin na ng China. Pero hindi pa tapos ang pirmahan ng Sweden at Pilipinas. Dapat kasi nung niretiro ang Northrop A5 fighter jet noong 2005, ay bumili na kaagad ng JAS Gripen multi-role fighter kasi mas mura pa noon. Kaso ang binili ang mga light attack aircraft o trainer aircraft gaya ng FA-50 ng South Korea at Super Tucano. Dapat hindi na lang bumili ng Super Tucano dahil NPA lang naman ang mga kalaban at Muslim terrorist. Siguro nakabili na ng JAS Gripen noon kahit 6 lang na piraso. Tapos ang US State Department noong 2021 ay pumayag din na magbinta ng kanilang latest version ng F-16 multi-role fighter para sa Pilipinas.
Kaso lang mas mahal ang F-16C Black na gawa ng Lockheed Martin, mas mahal ang F-16 ng US. Subalit maganda rin naman ang offer dahil kasama ang Harpoon Black II air-launched missiles, mga training missiles, spare parts at ang M9 Sidewinder missiles at iba pang mga equipment sa presyo na 2.5 billion US dollar para sa 12 units na F-16. At isa pa, ang Lockheed Martin ay hindi papayag ng long-term payments. Parang gusto ng Lockheed Martin ay sa loob lang ng 2 taon ay bayaran na lahat ng F-16 at hindi kaya ng Pilipinas bayaran sa loob ng 2 taon. Kaya mas maganda ang offer ng Sweden para sa kanilang Just Gripen dahil papayag ang Sweden ng long-term payment o hanggang 10 taon yata babayaran. Kaya mas okay ang Just Gripen dahil pwede itong uutangin hanggang 10 taon at kung hindi mo mabayaran o mahulugan, pwede itong ipahatak sa himpapawid parang motorsiklo ng Rose pag hindi ka makahulog ng ilang buwan ay hahatakin. At may ilan din mga opisyal ng Philippine Air Force na nagka-interest doon sa bagong jet fighter na gawa ng India, ang light combat aircraft na TIHAS. At maganda rin naman ang offer ng India sa Pilipinas kasi dito i-assemble ang TIHAS fighter jet o ang tinatawag na transfer of technology. At isa pa, sadyang ididisenyo ang TIHAS para makakarga ng BrahMos missiles na kung saan mayroong bagong BrahMos missiles ang Pilipinas na kakadeliver lang. At maganda rin ang LCA TIHAS dahil napakababa ang kanyang maintenance cost of fuel dahil crudo yata ang ginagamit At ayon pa kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maynard Mariano na kanila rin kinukonsidera ang multi-role fighter na bago na gawa ng South Korea, ang K-29 Borome. Isa itong stealth fighter jet. Isipin nyo ang daming balak ng Philippine Air Force ng mga multi-role fighter na kukunin. Ang tanong, mayroon bang pambili? Ang mas mabuti pa, doon na lang bibili ang Pilipinas sa Sweden ang Just Gripen. At wag nang titingin sa iba pang multi-role fighter na ino-offer ng ibang bansa dahil maawa naman tayo sa mga opisyal ng Sweden na sumakit na ang kamay sa kapipirma ng maraming agreement. Mukhang 100 yatang agreement ang pipirmahan tapos iba ang bibilhin. Aba, hindi maganda yan. Mabuti pa yung binili ni President Duterte na 6 na Super Tucano dahil isang pirmahan lang, bayad kaagad sa GCash at deliver kaagad, parang parcel ng Shopee. Kaya abangan na lang natin sa susunod na mga taon, baka matuloy at makapirmahan na ng kontrata ang Sweden at Pilipinas para sa mga multi-role fighter na Just Gripen. Hanggang sa susunod, maraming salamat.